naman. Hindi po mga nanaman mga kababayan. Hindi po magandang hapon po. At muli po narito na naman po kami. Maiba-ibig po yung kanya-kanya po. Yung salita po ng Panginoon na nakatulog. Sapagkat ito po ang pinakamahalaga na tayo po makinig po ng salita. Kaya sa inyo pong natin na niyan po lang po na samahan po kami ang pagbabahagi po ng salita. Ating po alamin, ating po bulay-bulayin po yung salita. Naway kabayan po tayo tulungan po tayo. Tayo po ipatuloy makapaglingkod. Sapagkat ang Diyos po yung mabuti. Ang kanyang kagandahan. Kaya hindi po, Brother Ray, hindi po kasama. Muli po mga kababayan, mga minamahal, magandang araw po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon at nawa po ay patuloy tayong ingatan ng Diyos at ilayo sa lahat ng masama. At nawa po ang mga may sakit, may mga karamdaman ay pagalingin po nawa ng Panginoon. So muli po mga kababayan, halina po kayo, tayo po ay magsama-sama na magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Sapagkat yan po ay napakahalaga sa ating buhay na tayo ay makinig na salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon Kristo, lalong mapapalad ang mga nakikinig na salita ng Diyos at ito'y ginaganap. God bless po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Yun po yung maganda. Nakikinig po ng salita. Yun naman po yung pinakamahal. Kapagkat ang sabi nga, isaklat po ng mga sa talata 12 at talata 13. Ang sabi po dun ay ikaw ay matapos sa Diyos at hindi mo ang kanyang mga utos kapagkat ito ang buhay. Ay ang katungkulan po natin. Tulad po tayo sa utos po ng Diyos. Tayo po ay matapos. Yun po yung pinakamaganda. At ito nga po sa aklat po ng mga awit, kabanatang 119, aking una ko pong babasahin, sa talatang 1, ang sabi po rito, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad sila na nag-iingat ng kanyang mga katotohanan na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Oo, silang hindi nagsisigawan ng kalikuan, sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Yan niyo po, napakaganda po, mapalad. Yung sinabi na ng ating kapatid kanina, mapalad po ang mga nakikinig po. Ito po yung ating salita ni Kristo. Dito po ay binabanggit din po yung mapalad. Sino po yung mapalad? Silang takdal sa lakad. Paano sila magiging takdal? Na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad sila na nag-iingat ng kanyang mga katotohanan, na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Talaga po yung paghanap po sa Panginoon, buong puso po dapat. Hindi po yung kalahati, hindi po yung pabago-bago, hindi ang nag-aanin lang. Ang paghahanap po sa Panginoon ay buong puso po ang hanapin po natin. Sabi po rito, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan. Silang nagsisilakad sa Panginoon. Ito yung maganda. Hindi nagsisigawa. Hindi gumagawa ng kalikuan. Kapag tayo po, sinasabi po natin tayo po sa Diyos, tayo po may tao sa Diyos, dapat po hindi po tayo gumagawa ng kalikuan. Tayo po gumalakad sa kanyang lahat. Kaya salamat po sa inyo. Mga purino ang kanyang lahat. Ngayon natin magpakita. Kapatid? Ayun nga po mga kababayan, napakaganda po ng talatang ito na sinasabi rito na mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Yun po palang mga tao na lumalakad sa kautusan ng Panginoon ay sakdal sa lakad. At sila po ay mga mapapalad. Kasi nga po mga kababayan, mga minamahal, yung kautusan ng Panginoon, yung salita ng Diyos, yung kanyang mga iniuutos sa kanyang mga alagad, lalong-lalo na po sa atin ngayon na nasa bagong tipan, na nasa kautusan ng Panginoong Kristo.
Sapagkat tayo po ngayon mga kapatid, mga kababayan ay nasa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang utos po ng Panginoong Jesucristo sa atin ay yan po ay makapagpapasakdal sa atin. Sapagkat yan po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo eh. Dito po sa aklat ni Juan, dito sa Kapitulo 13, na mayroon po siyang iniuutos sa atin. Kaya nga po, ayon sa binasa ng ating kapatid na ang sabi na mapalad silang sakdal sa lakad. Sa atin po kasi ngayon sa panahon ng bagong tipan, tayo po'y sakop ng bagong tipan sa ating panahon ngayon. Sapagkat tayo po ay nasa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon nga po dito sa Juan, Kapitulo 13, talatang 34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Yan po mga kababayan. Ang tunay po pala na yung kautusan ng Panginoong Jesucristo na ibinibigay sa atin ay yung pag-ibig. Marami po kasing tao na sila po ay ang sabi nila sumusunod daw po sila sa salita ng Diyos. Ngunit hindi naman po nila tinutupad yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na mangag-ibigan sa isa't isa. Yung maraming tao nakikipagdebate, nakikipag-away sa hindi niya kapanalig sa kanyang pananampalataya. At pinagmumura po sila, minumura yung mga hindi nila kapanalig. Yan po'y hindi po yan paglakad sa pag-ibig. Sapagkat ang paglakad po sa pag-ibig, mga kababayan, ay yung mayroong kang habag, na ang nais po natin na ang tayo ay umiiral sa atin yung pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa ating kapatid. Kaya nga po, ang nais ng Panginoon Jesucristo ay tayo'y maging sakdal. Dito po sa Mateo, 5:48, ganito po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Dito sa 5:48 ng Mateo, ganito po ang kanyang sinasabi. Kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ayon po sa binasa ng ating kapatid, ang sabi nga po doon na mapalad silang sakdal sa lakad. Paano po naging sakdal sa lakad? Na gumaganap ng kautusan ng Panginoon. Nagiging sakdal po pala ang tao kapag siya ay tumutupad sa kautusan ng Panginoon. Ano po ang utos ng Panginoong Jesucristo sa atin? Ang sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Yun po ang napakahalagang utos, mga kababayan. Yan po ang napakasakdal na utos. Na kapag naganap po ng tao yan po ay kasama na po yan sa pagiging mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay nagiging sakdal. Sapagkat ang sabi rito, kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ayan. Sapagkat tunay nga po na ang pag-ibig po ay siyang pangunahing utos. Bakit po? Sapagkat yan nga po ang utos ng Panginoon Jesucristo upang tayo'y maging sakdal na kagaya ng Ama sa langit na sakdal. Bakit po? Sapagkat ang Diyos, yung Ama, isinugo nga po yung kanyang bugtong na anak Dito po sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 3, talatang 16, ganito po ang sinasabi. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak,
upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po, marami pong gumagamit ng talatang ito. Mga born again, mga Christian, ano po. Nasabi nila, for God so loved the world. Ano po. Ngunit po, ang tunay po kasi mga kababayan na sinabi nga ng Panginoon na mangagpakasakdal kayo tulad ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Marami pong mga tao, sabi nila, sila'y born again, mga Christian. Ngunit hindi naman po tumutupad sa kautusan ng Panginoon Kristo. Ano po, marami po diyan kasi mga born again ngayon na kaya lang po naglilingkod dahil sa pera, dahil sa pakinabang. So hindi po yan yung tunay na pagtupad sa utos ng Diyos. Hindi po nakapagpapasakdal ng pera, mga kababayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat po yan ng lahat ng uri ng kasamaan. So paano magiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos sa taong ganyan? Lalong-lalo na sa mga pastor, ng mga nag-aral sa Bible School, at pagkatapos nagtayo ng kanilang sariling mga churches, ng kanilang mga simbahan, mga panambahan, ngunit itinatayo nila para sa kanilang sarili, para sa pakinabang. Hindi po yan makapagpapasakdal sa atin, mga kapatid, mga kababayan. Ang tunay pong makapagpapasakdal ay yung pagtupad sa utos ng Diyos. Kasi yan nga po nakalagay kanina sa binasa natin, ano po, sa awit 119. Ang taong sakdal sa lakad ay yung tumutupad sa kautusan ng Diyos. Yan po mga kababayan. So narito po muli ang ating kapatid. Ano po? Yan po. Napakaganda po yung binabanggit na ibigin mo, ano po, ibigin mo yung kapatid o yung kapwa, ano po. Na yung pag-ibig po kasi, yan po yung dakilang ibigin mo yung kapwa na gaya ng sarili. Ito yung alam ko sa panahon po natin yun, kaya napakagulo po. Wala na pong pag-ibig yung tao sa kanyang kapwa. Yung iba po, hindi po lahat. Yung iba pong mga tao, magulo po. Kasi nga po ng pag-ibig. Konting kibot, nag-aaway-aaway po yung tao. Konting problema, hindi magkasundo. Kasi nga wala pong pag-ibig. Dito po ang sabi po dito sa unang 1, kabanatang 5 talatang 1 hanggang 3. Ang sabi po rito, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay Sang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Ito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Meron pong anak ng Diyos Ano po? Ito'y ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos pagkat tayo nagsisiibig sa Diyos. At tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yun po yung pag-ibig ay pagtupad sa kanyang mga utos. Lino, ang ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos. Sabi po rito sa talatang 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang utos ay mabibigat. Ito po binabanggit ng Diyos. Kaya lang po mabigat sa iba, ayaw nga po sumunod. Yun po, kaya nahihirapan po yung iba. Ayaw nilang sumunod, matitigas ang ulo. Matitigas yung puso ng ibang tao. Kaya ayaw ko nilang sumunod yung utos ko. Napakarami po matitigas ang ulo. Dito po, hindi po daw mabibigat yung utos ng Diyos. Ano po? Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Yung pag-ibig sa Diyos, tuparin ang alin, ang kanyang mga, hindi po yung isang utos na, mga, pag sinabi pong mga marami. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi po mabigat yung utos po. Kung magpapakumbaba lang po yung tao. Papasakot po sa Diyos. Ang sabi niya, magsilapit kayo sa Diyos at kayo lalapit sa inyo. Kailangan po tayo lumapit.
nagpapakumbaba po yung tao. Kaso nga lang po, marami pong matataas yung tao po matataas. Yung puso po nila, kumbaga, nagpapalalo po yung iba. Eh kung mabibigat yung utos ng Diyos, sabi, mahirap sundin yung utos ng Diyos. Walang makakasunod dyan. Sabi po ng iba, wala daw makakasunod. Hindi po totoo yun. Marami po nakakasunod sa utos ng Diyos. Basta may pakumbaba lang po yung Diyos. Yun ang kailangan. Kaya dito po ang malinaw pa, kapag ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating, pati po yung kasama po siya, ating tuparin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga utos ay hindi na. Yun po malinaw. Yun po yung nakalagay po sa banal na. Hindi po natin maraba. Yan po yung ang tao po, babaguhin po ng salita po ng Diyos at pinakinggan natin yung salita ng Diyos at ito po ay sinunod. Salamat. Lahat po rin namin. Ay natin. Yun nga po mga kababayan, ano po. Tunay na yung kaugnay nga po sa unang binasa na talata. Yung sinasabi na mapalad ang mga tao na sakdal sa lakad. Na na mga nagsisitupad sa kautusan ng Diyos. Yan. Kaya nga po, ayon nga po sa mga nabasa natin, na ang utos naman pala ng Diyos ay hindi naman po mabibigat. At ayon din po sa ating binasa sa Mateo 5:48 na kayo nga'y mangagpakasakdal, nagaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano po magiging sakdal ang tao na katulad ng Diyos sa langit? Kasi nga po, sabi ng Panginoon Kristo, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ang talaga po kasing pangunahing utos, mga kababayan, ay tulad po ng ginawa ng Diyos. Na po, siya po yung unang umibig sa atin eh. Inibig niya po tayo ng wagas na pag-ibig. Kaya nga po, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po mga kababayan eh. Kaya, yun pong pagiging sakdal na sinasabi na pagiging sakdal sa katulad ng Diyos o ng Ama na nasa langit, ay yan po yung mga tao na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Paano pong sumusunod? Yun nga pong utos ng Diyos na hindi naman mabigat, yung pong pag-ibig, mga kababayan. Pag-ibig po ang unang utos na iniutos ng Diyos. Tayo po ay hindi na nasasakop ng mga palanuntunan ng kautusan ni Moises. Ngunit tayo po ay nasasakop ng kautusan ni Kristo. At ang kautusan ni Kristo na siyang pag-ibig, siya pong tunay na sakdal, ikasasakdal ng tao na tumutupad nito. Sapagkat ang pag-ibig po ay siyang kabuuan ng kautusan. Yan po yung pag-ibig, mga kapatid, ay siya pong kabuuan ng kautusan. Wala pong ibang utos na ibinigay ang Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad kundi yung pag-ibig. Marami pong talata, mga kababayan, mga kapatid, na siyang nakasulat ng pag-ibig po ay siyang utos ng Panginoon Kristo na makapagpapasakdal sa tao.
Sapagat ito ang perpektong kautusan. Ito ang kinauuwian ng lahat ng kautusan ng Diyos, ang pag-ibig. Kaya nga po, kapag ang tao ay mayroong pag-ibig sa kanyang kapwa, siya po'y tumutupad sa kautusan ni Kristo. Ano po? Basahin po natin dito sa unang Juan Kapitulo 4, talatang 19. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Ayan. Talagang napakadakila po ng pag-ibig. Sapagkat ito po yung susi upang walang digmaan, walang patayan, walang pandaraya sa kapwa. Hindi gumagawa ng pandadahas sa kanyang kapwa. Kapag mayroong pag-ibig ang tao, wala pong magtatayo ng remnant at hindi mangdadahas at aagawin ng mga pag-aari ng iba. Dahil siya po ay may pag-ibig sa kanyang kapwa. May respeto sa kanyang kapwa. Iniibig niya yung kanyang kapwa, kaya hindi siya gagawa ng dahas. Yan po yung pangunahing utos ng Diyos eh. Pag-ibig. Ito po ang tunay na kautusan ni Kristo. Kapag ang kautusan ni Kristo ay nasa ating puso, pag-ibig, tayo po ay magiging sakdal na katulad ng Ama sa langit. Sapagat ang pag-ibig po ang naging dahilan kung bakit si Kristo ay namatay dahil sa kanyang pag-ibig. Ha? Ano po? Bakit namatay si Kristo? Bakit naparito si Kristo sa sanlibutan? Ha? Bakit isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan? Bakit? Sapagkat dahil sa pag-ibig. Kaya nga, tayo po mga kababayan, mga kapatid, mga minamahal, ay lalong-lalo na po dyan sa mga nagsasabing mga Kristiyano. Ano po? Marami po kasing mga pastor ngayon na hindi naman po talaga tunay na paglilingkod sa Diyos ang nais, kundi magpayaman, bumili ng mga ari-arian, magpakabusog sa kayamanan, magpakalayaw, biyahe rito, biyahe roon, punta rito, punta roon, bili ng eroplano para makapunta kung saan-saan. Hindi po tunay na pag-ibig sa Diyos yan eh. Pag-ibig sa salapi po yan, mga kababayan. Kaya kahit gaano mo pa kayaman, ikaw na pastor, nangangasiwa ng inyong samahan, hindi ka po tunay na kay Kristo kung ang iyong buhay ay nakasalalay sa iyong salapi. Sapagat ang tunay po na pag-ibig ay ang pagsunod sa kautusan ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon dito sa kapitulo, dito po sa 2 Korinto 9, talatang 8, ganito po ang sinasabi rito eh. Na, sandali lang po. Dito sa 8, talatang 9, ano po? Kapitulo 8, talatang 9. Tingnan niyo po ang Panginoong Kristo, yung kanyang ginawang halimbawa. Na bagaman siya ay anak ng Diyos, siya ay sinugo sa sanlibutan, kaya niya pong magpayaman. Kaya niya pong magparami ng ari-arian at ngunit ano po ang kanyang ginawa? Sabi po dito, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, na bagaman siya ay mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Ito po yata yung ginagamit ninyo na kaya kayo nagpapakabundat sa kayamanan dahil si Kristo ay nagpakadukha para yumaman kayo. Nakalagay naman po sa Timoteo kung paano kang yayaman eh. Ang sabi po roon, magsiyaman sa mabubuting gawa. Yan. Yan po yung tunay na pagyaman. Hindi po yung yumaman ka sa kasakiman. Yumaman ka sa napakaraming pera na
na kinulimbat mo sa iyong mga miyembro. Hindi po yan yung tunay na pag-ibig sa kapwa. Dahil ikaw, parang ang ginagawa na lang po ng maraming pastor kulimbat ng pera sa mga miyembro, inuuto-uto yung mga miyembro na pagpalain kayo ni Yahweh El Shaddai. Ang lalambing pong magsalita Kaya yung mga miyembro nauuto. Kaya nga po, ang amin pong himok sa lahat, huwag po tayong magpauto mga kababayan. Ang ating pong sampalatayanan, yung salita ng Panginoon Kristo. Na ang tunay po na pastor ng Panginoon, gumagaya o tumutulad kay Kristo. Hindi po siya nagpapakabundat sa kayamanan. Dahil ang mga lingkod ni Kristo ay isang halimbawa na sila'y nagpapakita ng halimbawa ng mga lingkod na totoo. Sa pagkatulad nila Apostol Pablo, sila'y mga hubad, sila po'y hindi nagpapakabundat. Sabi nga ni Apostol Pablo na sa 4:11 ng unang Korinto, hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw. Kaya pag nakita po natin yung mga naglilingkod-lingkuran, nagsisiyaman, hindi po kay Kristo yan. Kasi ang mga tunay na lingkod ni Kristo ay nagpapakadukha rin katulad ni Kristo. Yan po mga kababayan. So muli, Brad, ikaw po. Tama po, yung maganda na po. Kaya napakaganda po. Suriin po natin. Marami po kasi akala po natin. Maganda lang po yung mga kanilang mga sinasabi. Maganda po yung sambahan po. Pero kung tuturiin po natin, pakinabang lang po. Pera-pera na lang po. Hindi po lahat ay iba po pera-pera. Kasi yung pag-ibig po sa Diyos ay pa rin yung kanyang mga. At dito nga po sa aklat po ng Mateo, kabanatang 22, talatang 35. Patuloy po, ang sabi po rito, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuktuhin. Meron po nagtanong po dito, nakita sa Kristo, tagapagtanggol po ng kautusan nagtanong po sa ating sa Kristo upang tuktuhin. Sabi po rito, guro, limbaga ang dakilang utos sa kautusan. Ang tinatanong niya po, yung dakilang utos sa kautusan. Tinawag niya pong guro nga. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Yun po At ang pangalaway katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ito po yung dakilang utos. Dalawa po. Ibigin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Tapos, ibigin mo ang iyong kapwa ng iyong sarili. Ito po ang kailangan po. Pag-ibig po sa Diyos. Yung pag-ibig po sa Diyos, ito pa rin kanyang mga utos. Kapag hindi po tumutupad gusto ng Diyos, hindi po umiibig sa Diyos yun. Yung iba po hindi na po pag-ibig sa Diyos, pag-ibig na po sa pera, sa latin, mga kayamanan. Doon po sila nakatingin, hindi po doon sa kaligtasan. Hindi po kaligtasan ng tao. Yung tao po yung makakating po doon sa kaligtasan. Doon sa sila. Kaya nawa po ang dito lang. Na ang tao po ay ang tao po ay magpapundamak sa tao. Ano pong lahat? Kami po patuloy po papasalamat. At nawa po tulungan po tayo ng Panginoon. Gamitin po tayo ng Panginoon na tayo po ay makapagpahayag po ng kanyang Diyos. Salamat. Lahat po naman nakinig po salamat po natin. Ganyan po kami. Ayun nga po mga kababayan. Tunay nga po na ang pagiging sakdal sa lakad at ang pagiging mapalad
yun pong mga tumutupad sa kautusan ng Panginoon. Kagaya nga po ng Lucas 11:28 na lalong mapapalad ang mga nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 5:48 na kayo'y magpakasakdal na katulad ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ano po yung pagiging katulad ng ama na sakdal? Kung tinutupad po natin yung utos ng Panginoon Kristo na tayo ay magsiibig, umibig sa ating kapwa, yan po yung tunay na pagsunod sa utos ni Kristo. At tayo po ay magiging sakdal na katulad ng ama sa kalangitan. Bakit? Sapagat ang ama ay napakadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano po? Kaya nga po nang binanggit natin kanina na maraming mga pastor na kaya sila nagpapayaman sapagkat si Kristo'y nagpakadukha upang sila daw ay yumaman. Hindi naman po yun yung talagang tunay na kayamanan Dahil ang sabi ng Panginoon Kristo, magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y walang magnanakaw. Yan po ang tunay na pagyaman, mga kababayan. Hindi po yung pagpapakabundat sa kayamanan sa mundo. Tulad ng ginagawa ng mga pastor na ito. Dahil ang sabi ng Panginoon Kristo, magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Kaya nga siya ay nagpakadukha upang tayo magsiyaman. Saan? Tayo yung magsiyaman sa kanyang biyaya. Ano po? Sa kanyang biyaya. Ano pong kayamanan yun? Kayamanan sa langit. Kaya nga sabi rito sa Mateo 10:24, hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Yan. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro. Yan po, mga kababayan. Sapat daw sa mga alagad na maging katulad sa kanyang guro. Si Kristo nagpakadukha, kaya anong gagawin mo bilang pastor ka? Yan po, mga kababayan. Kaya pag-isipan po nating lahat. Ano ba ang tunay na utos ni Kristo? Pag-ibig ang kanyang kautusan. Sapagat ang pag-ibig po ay nagpapasakdal sa buhay ng tao. Yan po yung magpapasakdal sa tao tulad ng ama sa kalangitan. Sapagat ang Diyos ay sakdal. Sapagat siya'y dakila. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Ngunit, bagaman siya'y makapangyarihan sa lahat, tumitingin din po sa mga mababa. Kasama niya yung mga taong mapagpakumbabang loob. Muli, mga kababayan, kami po'y patuloy na naghihimok sa lahat na tayo po'y patuloy na lumapit sa Diyos at magpasakop sa kanyang kalooban. So kami po'y patuloy na nagpapaanyaya na kami po ay patuloy po tayong magbulay-bulay sa salita ng Diyos upang sa ating ikabubuti, lalong-lalo na po sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So ako po muli si Brother Orly. God bless po sa inyo lahat. Yun na po, salamat sa Panginoon. Dito nga po sa aklat ng Mateo sa kabanatang 6. Sabi po rito, hindi ang bawat sasabi sa aking Panginoon ay papasok sa kanya ng langit, kundi gumaganap ang kautusan ng ikaw lang gihapon ang paglaom ko, bisan asa ko mula ikaw lang gihapon ang kauban ko, ang kauban ko. God bless po, mga babae.